Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy action film na tinatawag na Snow Girl and the Dark Crystal. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Alfred Leza, Carl Matthew Ramos, Carlo Gamarang, Jinjoy Dumalag, John Angelo Sese, Prince Al Ramos, Marjon Barbasa, Rolio Cuarteros, Ember Padonio from Negros Occidental, at Fer Cabels from Iloilo City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong unang panahon, nahati ang mundo sa tatlong kaharian, ang langit kung saan naninirahan ang mga Diyos, ang lupa kung saan nakatira ang mga tao, at ang ilalim ng mundo kung saan walang tigil ang paghihirap ng mga demonyo. Malapit na ang araw ng muling pagkabuhay, at ito ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga demonyo na muling lumitaw sa mundo ng mga tao. Si General Zhang mula sa hukbong makalangit ay kusang loob na nagboluntaryong magbantay sa lungsod ng Hu, kung saan naruroon ang kilalang demonyong Panginoon. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang halimaw sa lungsod at agad nilang inaatake ang sino mang makita. Pinapatay nila ang mga tao at kinukuha ang kanilang kaluluwa upang dalhin sa ilalim ng mundo. Ang mga demonyo ay dinadala ang mga kaluluwang ninakaw nila at inilalagay sa isang madilim na kristal. Sa pamamagitan ng mahika ng kristal na ito, nagkakaroon sila ng kakayahang muling isilang at makatakas sa lugar ng kapahamakan. Ngunit isang lalaking nagngangalang Koy ang nagnakaw ng kristal habang hindi nakatingin ang iba. Napansin agad ng isang butiking demonyo ang kakaibang kilos ni Koy, kaya't inalis nito ang kanyang balabal at ibinunyag na siya ay isang magnanakaw. Agad naging agresibo ang mga halimaw at sabay-sabay siyang nilusob, kaya't napilitan si Koy na tumakbo para sa kanyang buhay. Isang dambuhalang demonyo ang humabol sa kanya at nagawang saktan siya, pero nakatakas siya sa oras dahil sa pagdating ni General Zhang na mabilis siyang hinayla palayo. Naganyong babae ang butiking demonyo at agad tinangka ang pigilan ang mga magnanakaw, pero hindi na niya naabutan pa ang mga ito. Galit na galit ang demonyong Panginoon sa kanyang mga alagad dahil nawalan sila ng isang mahalagang bagay. Kaya agad siyang nagtungo sa isa sa kanyang pinakamakapangyarihang tauhan na nagngangalang Snow, at inutusan itong kunin muli ang kristal kahit ano pa ang kapalit. Samantala, sa mundo ng mga tao, binigyan ng Diyos si Koy ng gamot na inumin, at sinabing makakatulong ito para mas mabilis gumaling ang kanyang mga sugat. Sinabi ng Diyos kay Koy na kailangan nilang maghanda para sa nalalapit na pag-atake ng mga halimaw, dahil tiyak na babalik ang mga ito upang bawiin ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Binigyan niya si Koy ng mahiwagang pamaypay at pinatakan ito ng dugo ni Koy, at biglang nagbago ang anyo ng mandirigma, naging isang dambuhalang demonyo. Pagtingin ni Koy sa salamin, nakita niya ang sarili at natakot siya sa sariling itsura, kaya agad siyang napaupo. Binalaan siya ng Diyos na huwag magpapakita ng ganoong anyo sa harap ng mga tao, dahil tiyak na matatakot sila at aatakihin siya. Nagsimulang magsanay si Koy ayon sa mga tagubilin ng Diyos, at di nagtagal ay natutunan niyang magbago ng anyo sa sarili niyang kagustuhan. Hinugot niya ang dambuhalang espada na nakabaon sa kanyang likod at sinimulang makipag-ensayo sa kanyang guro, pero mabagal pa rin ang kanyang kilos at hindi siya makatira ng tama kahit isang beses. Binigyan siyang muli ng isa pang elixir ng Diyos, at pinangakong makakatulong ito sa kanyang mabilisang paggaling. Sa lungsod ng Hu, lahat ng tao ay yumukod sa harap ng Diyos at pinanood ang matanda habang ibinibigay ang madilim na kristal sa kanyang mahiwagang hayop na tinatawag na Kilin. Nangako si Zhang sa mga tao na malapit na silang magwagi dahil nasa kanila na ngayon ang kristal. Pagkalipas ng 7 araw, sa gabi ng muling pagkabuhay, ibabalik ang mga kaluluwang kinuha ng mga demonyo sa kanilang mga mahal sa buhay, at mabubuhay silang muli. Binalaan niya ang lahat na maging alerto sa mga demonyo dahil tiyak na susugod ang mga ito upang muling maaga ang kristal. Ilang sandali pa, dumating ang grupo ng mga mananayaw sa tarangkahan ng lungsod at nais pumasok upang magpalabas ng palabas para sa mga tao. Agad namang nabighani ang mga lalaki sa mga hubog ng katawan ng mga babae, habang ang mga asawa nila ay nagsisigaw sa kanilang tabi. Dumating si Koy upang siyasatin ang mga karwahe, at laking gulat niya nang makita ang isang magandang babaeng nakasuot ng puting-puti. Tila pamilyar kay Koy ang babae mula sa kanyang nakaraan, pero itinanggi ito ng babae at sinabing tawagin na lamang siyang Snow. Bago siya umalis, hinawakan ni Koy ang kamay ng babae at sinabing bihira lang siya makakilala ng ganon kalamag ang pakiramdam, katulad ng isang taong kilala niya noon. Ang lalaking yun ay napakaswerte dahil hindi siya nabubuhay sa 21 siglo, kung hindi, siguradong kulong na siya ngayon sa ginagawa niya. Lumabas na kilala ni Koy ang babae noon pa, dahil nakasabit ang painting nito sa kwarto niya. 3 taon na ang nakalipas, habang nag-aaral siya para maging scholar, nakilala niya ang babae sa mismong harapan ng bahay niya at agad siyang umibig, kaya't ginuhit niya ang mukha ng babae. Kinabukasan, bumalik ang babae sa di inaasahang pagkakataon. Nang hawakan
ni Koy ang kamay ng babae, napansin niyang malamig ito. Mabilis silang nagkagustuhan at hindi na nag-aksaya ng oras, agad silang naging malapit, sa sobrang lapit ay nauwi sa mainit na yakapan. Tinanong ng babae kung posible bang magmahal ang tao sa isang demonyo, pero sagot ng lalaki ay hindi. Hindi niya alam na ang babaeng minamahal niya ay galing pala sa ilalim ng mundo. Umalis ang babae kinagabihan habang lumuluha, matapos mapagtanto na hindi siya matatanggap ni Koy kung sino talaga siya. Balik sa kasalukuyan, nagsimula na ang palabas ng mga performer habang nagtipon-tipon ang mga tao sa loob ng malaking tolda, na aliw sa kagandahan ng mga mananayaw. Ngunit napansin ng butiking demonyo na tanging si Koy lang ang wala roon, kaya't agad niya itong sinabi sa kanyang kapatid. Nag-iwan si Snow ng liham sa harapan ng bahay ni Koy, hinihiling na magkita sila para malihis ang atensyon nito sa kanilang plano. Pagdating ng lalaki sa silid ng babae, agad siyang nabighani sa taglay nitong ganda. Matagal na niyang hinahanap-hanap ang presensya nito. Nagyakapan ang dalawa at tila mauuwi na sa mas seryosong tagpo, pero napansin ni Koy ang mga yelong tumutubo sa kanyang likod. Agad niyang pinuruhan ang mga sensitibong bahagi ng babae para maparalisa ito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa templo kung saan binabantayan ng mahiwagang kilin ang kristal, at kinuha niya ito mula sa kahon. Inasahan niyang susubukan ng mga demonyo na nakawin ito ngayong gabi. Tulad ng hula niya, isang dambuhalang demonyo ang biglang sumugod sa templo. Agad na sinalubong ito ng kilin at nagsimula silang maglaban. Si Snow ay nagbagong anyo rin bilang isang demonyo at sinimulang hanapin ang kristal sa loob ng gusali. Mabilis niyang nakita si Koy sa kanyang anyong demonyo na nagbabantay sa templo at inatake niya ito mula sa likod, dahilan para lumipad si Koy sa iba't ibang bahagi ng gusali. Nagpakawala ng sunod-sunod na yelong sibat si Snow na pinilit iwasan ni Koy, ngunit bahagya lamang siyang nakatakas. Nagpatuloy ang babae sa pag-atake hanggang sa maipit si Koy sa pader at tuluyang magyelo. Dumating naman ang butiking demonyo sa harap ng kahon, sa pag-aakalang andoon pa ang kristal, hindi alam na wala na ito. Unti-unting natunaw ni Koy ang yelo na bumalot sa kanya at nagtipon ng matinding enerhiya, saka pinalabas ito bilang isang shockwave na nagpag-atres kay Snow. Kasabay nito, bumuga ng apoy ang kilin mula sa bibig nito, dahilan para umatras ang dambuhalang demonyo at maipit sa ilalim ng malaking haligi. Mabilis na sinunggaban ng mahiwagang hayop ang kalaban at kinagat ang leeg nito, pinatay ito sa proseso. Dinala ng butiking demonyo ang kahon sa kanilang pinuno na matagal nang naghihintay, ngunit nang buksan niya ito, isang bato lang ang laman. Dito niya napagtanto na niloko sila. Galit na galit ang hari ng mga demonyo at nagbago na sa tunay niyang anyo. Samantala, ibinigay ni Koy ang kristal sa kanyang guro, na agad bumati sa lahat at sinabing panalo na naman sila sa labanan. Hinuli nila ang mga performer at itinali sa mga haligi, saka pinilit palabasan ang kanilang tunay na anyo, mga mahihinang uri ng demonyo. Pinatay sila ng mga tao at ang kanilang mga kaluluwa ay dinala sa loob ng kristal. Mula sa karamihan, galit na galit si Snow habang pinapanood ang lahat, kaya't nagbagong anyo siya at tinangkang patayin ang Diyos para ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan. Ngunit mabilis siyang napigilan ni General Zhang at naibalik sa anyong tao sa harap ni Koy, na tila gulat na gulat sa kanyang nakita. Inutusan ng Diyos si Koy na patayin si Snow, pero laking gulat ng lahat nang lumuhad si Koy at nakiusap na patawarin ang babae. Nang makita ng Diyos na pinoprotektahan ng kanyang alagad ang kalaban, siya na mismo ang tumira kay Snow. Ngunit biglang sumagupa si Koy at hinarang ang atake. Naputol ang laban nila nang biglang dumating ang hari ng mga demonyo sa harapan ng syudad kasama ang kanyang hukbo. Nagpaulan ng mga palaso ang mga sundalo, pero sobrang dami ng mga demonyo kaya't mabilis nilang nawasak ang harapan ng lungsod. Sumugod mula sa templo ang kilin at tinangkang atakihin ang hari ng mga demonyo, pero madaling natalo ang nilalang at itinapon sa mga pader. Nagpatuloy ang mga demonyo patungo sa gitna ng bayan, ngunit hinarang sila ni General Zhang at Koy. Nagpakawala ng sunod-sunod na projectiles ang Diyos, pero hindi ito tumalab sa hari ng mga demonyo na muling nagbagong anyo. Nang makita ito ni Zhang, tinaga niya sa dibdib si Koy para mapilitan itong magbagong anyo at lumaban sa dambuhalang kalaban. Hinabol ng hari si Koy sa mga bubungan habang desperadong umiiwas si Koy sa mga atake. Tumalon ang halimaw at binangga siya hanggang sa mabasag ang mga gusali, pero nagawa ni Koy na kagatin ang isa sa mga ulo ng halimaw para makawala. Tumakbo ang mandirigma papunta sa lawa at lumundag papasok sa tubig, sinusubukang makalamang sa pamamagitan ng pag-akit sa halimaw sa ibang kapaligiran. Sumunod ang halimaw sa bitag at lamusong din sa tubig, kaya nabigyan si Koy ng pagkakataong umatake mula sa likuran at itapon ito sa pader. Nagalit ang demonyo at pinalo ang lupa, nagdulot ito ng napakalakas na alon ng enerhiya na tumama kay Koy habang tumatakbo siya palayo, pero imbes na patayin siya, sinubukan ng halimaw na hilahin si Koy pataas sa ibabaw. Biglang nagising ang mandirigma at tinaga ang braso ng demonyo. Hinailan niya ito sa ibabaw
ibabaw ng tubig at itinapon papunta sa syudad, dahilan para bumagsak ito sa mga gusali. Mabilis na naka-recover ang nilalang at galit na umatungal habang dumarating din si Koy sa lugar. Pero sa gulat ng lahat, pinayagan niyang makatakas ang demonyo bilang ganti sa pagligtas nito sa kanya noon, at binaliwala niya ang utos ng kanyang amo. Labis na nagalit ang Diyos dahil sinuway siya ni Koy at pumabor pa sa kalaban, kaya iniutos niya na patayin agad ang Snow Demon. Pumunta ang mandirigma sa kulungan kung saan pinahihirapan ang babae gamit ang mga selyong demonyo. Sandaling nag-atubili si Koy pero pinalaya niya ito sa pamamagitan ng pagputol sa mga gapos at nangakong paprotektahan na ito mula ngayon. Pagdating nila sa isang bahay para magtago sa mga sundalo, unti-unti nang nawalan ng kontrol si Koy sa sarili at nagsimula na ang kanyang pagbabago. Tumawa siya ng parang baliw at inatake ang babae. Pinadapa ito sa lupa, pero agad siyang pinigilan ng Lizard Demon sa utos ng Demon Lord. Binigyan siya ng parehong elixir na galing sa Diyos at ipinaliwanag na ang tunay na gamit nito ay para pakalmayan ang kanyang mapaghiganting espiritu. Lumabas na matagal nang patay si Koy noong huling pagsusulit para maging iskolar. Binayaran ng mayayamang magulang ang headmaster para ibagsak si Koy at mapaboran ang kanilang mga anak. Pinaratangan siyang nandaya at pinatawan ng kamatayan, kaya nanatiling ligaw ang kanyang kaluluwa. Ininom niya ang gamot para mabawi ang kontrol sa sarili, at nagpasya siyang pumunta sa ilalim ng lupa para malaman ang katotohanan mula sa Demon Lord. Pagdating nila sa impyerno, sinalubong sila ng maraming demonyo, at dumating din sa wakas ang Demon Lord. Sinabi ng halimaw na isa lamang siyang mapaghiganting espiritu na binuhay ni Zhang para nakawin ang Dark Crystal mula sa mga demonyo. Ipinahayag niya na ginawang demonyo si Koy ng Diyos dahil tanging mga demonyo lang ang pinapayagang makapasok sa dimensyong ito. Tumanggi si Koy sa sinabi at galit na umatake, pero tinulak siya ng napakalakas na aura ng kalaban na nagdulot ng malawak na pagsabog at unti-unting ibinunyag ang anyong tao ng demonyo. Lumabas din na si Zhang ang nagsugo sa Demon King para salakayin ang syudad upang makakuha ng mas maraming kaluluwa para sa muling pagkabuhay ng mga demonyo. Dahil dito, nabalot ng matinding takot ang mga tao, at tinanggap nila ang Diyos bilang kanilang tagapagligtas. Ang totoo, nais lang ni Zhang ang Dark Crystal para sa sarili, para masipsip niya ang lahat ng kaluluwa ng mga demonyo at tao sa gabi ng muling pagkabuhay, na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang hihigit pa sa anumang Diyos. Naniniwala ang Demon Lord na si Koy lang ang makapagliligtas sa mga mundo at makakapanumbalik ng balanse, dahil nilikha siya gamit mismo ang kapangyarihan ng Diyos. Inilipat ng Demon Lord ang lahat ng kanyang lakas kay Koy para mailigtas niya ang mga demonyo mula sa pagkawasak. Kinabukasan, pumunta si Koy sa syudad at sinubukang balaan ang mga tao tungkol sa Diyos na may balak silang ayalay para sa pansariling layunin. Pero walang naniwala sa kanyang sinasabi, lalo na't tinulungan niya ang Snow Demon at pinalaya ito. Biglang dumating ang Diyos at sabay yuko ng lahat bilang paggalang. Galit na sumugod si Koy at patuloy na inakusahan si Zhang sa lahat ng kasamaan. Ginamit ng Diyos ang kanyang mahika para pilitin si Koy na magbago ng anyo, habang binabato siya ng mga tao ng mga bato, sa paniniwalang siya ang tunay na kontrabida. Dahil sa galit ng mga tao, tuluyang nawalan ng kontrol si Koy at nagtransforma sa kanyang anyong demonyo na labis na ikinatakot ng mga naruroon. Panyana siya ng mga sundalo, at malubhang nasugatan dahil wala siyang matakbuhan. Sa kabutihang palad, dumating si Snow at lumikha ng bagyong yelo para tabunan ang paligid, sabay ligtas kay Koy at inilayo ito sa panganib. Galit na galit si Koy sa pagkakakilanlang kontrabida at sumigaw ng buong lakas na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog sa lawa. Tumakbo siyang palayo sa syudad, ayaw harapin ang katotohanan. Hinabol siya ni Snow at niyakap ng mahigpit para pakalmayan siya. Sinabi niya sa kasintahan na huwag mahiya sa kanyang mga nagawa dahil tama lahat ng kanyang ginawa. Pero hindi naniniwala si Koy na may saysay pa ito dahil tiyak na mamamatay silang lahat kapag ginamit na ang Dark Crystal. Nagyakap sila ng mahigpit hanggang sa mawalan ng malay si Koy dahil sa pagod. Paggising niya kinagabihan, wala na si Snow, malamang ay umalis ito para pigilan ang Diyos sa pagwasak sa mga tao. Kasabay nito, pinalaya ni Zhang ang kapangyarihan ng Dark Crystal sa syudad, at isa-isang sinipsip sa langit ang mga kaluluwa ng mga tao. Pero biglang naputol ang ritual ni Zhang nang biglang dumating si Snow para pigilan ang kasamaan ng huwad na Diyos. Tinuwanan niya ito at sinabing hindi siya tunay na Diyos, sabay bagzo ng kanyang galit gamit ang yelo. Ngunit mabilis na nakasagot si Zhang at tinaboy ang kanyang mga atake. Sa gitna ng labanan, naisahan ni Snow si Zhang at naihagis niya ang madilim na kristal paakyat sa ere. Ngunit lumipad agad ang Diyos paakyat at ginamitan siya ng mahika bago pa siya makalapit sa kristal. Nagpatawag si Zhang ng kidlat mula sa langit at pinakawalan ito kay Snow. Tinamaan siya ng matinding enerhiya at naparalisa habang nasa ere. Biglang dumating si Koy, winasak ang tarangkahan at tumakbo papasok sa gusali.
Sally, ngunit huli na siya. Nang nasa bubong na siya, nakita niyang nakakulong na si Snow sa isang silang teknik ni Zhang. Sa galit, tuluyang nawala si Koi sa kontrol. Nagbago siya ng anyo at dinakma ang Diyos, sabay hinampas ito sa lupa na parang basahan. Itinapon niya ito paakyat sa ere, tapos sinugod at binugbog ng todo. Pero mabilis nakabawi si Zhang at inatake si Koi ng sunod-sunod, hindi siya makaganti. Hinugot ni Koi ang espada sa kanyang likod at buong lakas na isinaksak sa shield, pinilas ito ng kanyang atake. Sa pangalawang palo, tuluyan niyang nahati si Zhang sa gitna. Sumabog ang katawan ng Diyos at tuluyan ng namatay. Nang mawala ang mahika, naligtas na rin si Snow mula sa pagkakakulong. Nahulog siya mula sa langit at mabilis na sinalon ni Koi. Pero sobrang sugatan na si Snow mula sa laban. Mahinang sinabi ni Snow na mahal niya si Koi at palaging mamahalin siya. At sa mga bisig ni Koi, binawian siya ng buhay. Napasigaw si Koi sa sakit at pagdadalamati habang tuluyang nawawala si Snow sa kanyang harapan. Bumalik sa mga tao ang mga kaluluwang nasipsip ng kristal, at doon nila tuluyang naunawaan kung sino ang tunay nilang tagapagligtas. Pero hindi na sumagot si Koi sa papuri. Tahimik siyang lumayo, walang emosyon sa kanyang mukha. Ibinalik niya ang kristal sa tamang lugar at ibinalik ang balanse sa pagitan ng mga mundo. Inalok siya ng hari ng mga Diyos na umakyat sa langit bilang gantimpala, pero tumanggi si Koi nang walang salita. Alam niyang ang mga Diyos ay mga mapagkunwaring nilalang lang rin sa huli. Tumalon siya pababa sa kailaliman at nagbagong anyo sa kanyang tunay na anyong demonyo. Sa wakas, tinanggap na niya kung sino talaga siya. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.